understanding. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Can guide you and teach you. Try CSPN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, we gather here today as we start another episode of the CSPN portal. We thank you for giving us another opportunity to share our knowledge, talents, and experience with viewers. Before we start this new episode of the portal, we kindly ask for your assistance. Please bless every member of our team for their dedication and their hard work.
We request God to allow our program success so that it may reach viewers and have an advantageous impact on their lives. We pledge our commitment to God in this episode, trusting His guidance and blessings and hoping to bring honor and glory to your name. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning sa Esbinias and to all our viewers. Kumusta kayo ngayong araw? Alright, so ito yung episode natin ngayon, Jersey. I think it's 11 po. yes, episode. So yeah, it's me again, Charmaine. Jersey po. Okay, so Jersey, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? So, our topic for today's episode po is All Saints Day and All Souls Day po. Okay, pag narinig ko na yung mga salitang yan, naalala ko si Noli de Castro. Alam mo yun dati? Oo, may mga na yan pag segment ni Noli de Castro, yung magandang gabi, bayan, or ganun, mga nakakatakot na yan, mga kwento. Opo. Okay, so so magandang pag-usapan yan, Jersey, no? Kasi yearly natin yan, Yes po. Every November po. Yes, every November 1 One po, opo. and 2. Okay. So punta muna tayo doon sa 1. Okay? Ay, anyway, bago yan, ano nga pala tong All Saints Day and All Souls Day? So, yung All Saints Day po and All Souls Day, yung pinakaibo po nila is yung All Saints Day, parang sineselebrate po natin or nire-respect po natin yung mga saints po or mga santo po sa langit and yung mga, yun nga po. Tapos yung All Souls Day naman po, yung mga, we pray for those po na nasa purgatory po and yung mga kaluluwa rin po nila. Ang All Saints Day ay November 1. Yes po. Okay. Ang All Souls Day ay November 2. November 2 po. Okay. Opo. So, para sa ating mga, are you Catholic ba? Yes po, Ako Catholic Catholic din. Para sa iyo, Jersey, bakit ba importante ito? Bakit importante sa ating mga Katoliko itong pag-celebrate natin? Sa atin, yung term kasi natin undas Opo. Para sa iyo, bilang isang Katoliko. As Catholics po kasi, di ba po, madasalin po tayo, yung mga nagsisimba po tayo palagi. Importante po sa atin to honor nga po yung mga santo po, and of course, to show respect and to, lalo na po sa All Souls Day po, pag, if for example, yung mga relatives po natin, yung mga close friends and families po, in order to pray for them and to give them the respect and to, yun nga po, pray for them po talaga. Yung Totoo. focus natin. Tama. Ganun din yung sagot ko, Jersey, no? Yung sa All Souls Day. Opo. Kasi naalala ko pag pumupunta kami sa sementeryo, inaalala namin yung namatay. Okay, Opo. halimbawa yung namin yung lolo namin. Inaalala namin, nire-reminisce namin yung buhay pa siya. Okay? So, ano yung mga nagagawa niya? Parang ganun. Paano kami na-inspired sa kanya? So, alam mo yun, yung impact niya sa amin. Opo. Parang ganun. So, ganun din yun sa mga nauna na sa kanya. Yung mga, ang tawag niyan, great-grandparents ko, ganun. So, every time yun. Kasi hindi ko na sila kilala Hindi ko na sila naabutan. So, tinatanong namin kung paano ba siya nung buhay pa. po. Ganon. So, paano ba siya mag-care? Or ganon, nung buhay. Kung naabutan pa ba nila kami nung time na yun. So, ganon. Sa All Saints Day, ganon din. Kasi, alam mo yun yung bilang mga Katoliko, banggit mo nga kanina, Jersey, na very, diba? Halos lahat tayo very, hindi naman sa lahat, no? But I mean, majority of us ay talagang into faith, talagang, Yes po. grabe yung faith natin kay God. Very religious talaga tayo. So, yun, humihingi tayo sa kanila ng tulong, 'di ba? Kapag may kailangan tayo. Yes po. So that's the time also na we remember them and we pay respect to them, Yes 'di po. ba? Inaalala din natin sila, To honor din po. Honor din, pinapasalamatan natin sila sa pagtulong nila sa atin. Okay? So, yun. So, may alam ka bang history? Bakit ba may mga celebration ganito? Jersey, na-research mo ba yan? Yung topics natin ngayon? Yung history niya? Sakto lang po, medyo lang po. Ang alam ko lang po is yung sa All Souls Day lang po, which is yung main reason nga po is
yung honor nga po yung mga souls in purgatory, and matagal na po talaga siyang sineselebrate, as in sobrang tagal na po talaga, like in the BCs pa po, 100 BCE. Yes po. Kasi naniwala sila ng purgatory, no? Opo. Di ba yung purgatory, yun yung parang bago before heaven? Opo, before na parang, alam ko, yun yung understanding ko dun eh, na bago ka pupunta sa heaven, doon ka muna sa purgatory kasi doon ka muna parang I-judge po, i-judge, opo. whether sa heaven ka or sa hell. So, Yes po. I think yun yung paniwala natin, no, ng mga Catholics. Pero sa ibang mga kasi religion, wala nang purgatory. Opo, diretso na po Diretso talaga. na. Okay. So anyway, iba-iba naman tayo ng paniniwala eh. Di porket Yes po. iba-iba tayo ng paniniwala ay mag-aaway na. Okay? So ano naman natin, ang goal natin is to educate oneself, no? Yes To po. accept kung ano yung mga beliefs nila. Alright? So, kasi at the end of the day, mawawala din naman tayo sa mundo eh. Diba? Yun naman talaga hangganan natin eh. Opo. Ang importante, ano yung Contribute po natin. Tama, na-contribute natin sa habang buhay pa tayo. Okay? So, itong na-research ko naman, Jersey, hindi to sa All Souls Day, but sa All Saints Day. According dito, si Pope Gregory the Fourth, okay, siya yung nag-assign, siya yung na magiging November 1 yung All Saints Day para to honor, tama yung Yes sabi po. mo na to honor yung mga sacrifices ng mga naging saints. Yes po, saints Kasi dati daw talagang pinapatay talaga sila. Opo. Pinaano sila na pinapapili sila na maging aalis ka na ba sa or i-admit mo ba na ka, follower ka ni God? Kasi Yun nga po. pag in-admit mo na follower ka ni God, talagang papatayin ka. Opo, yung So grabe, punishment po. So ganon, no? Grabe yung napagdaanan nila para kay God, para yung faith nila talaga kay God ay talagang unwavering talaga. Yes po. So you see, gano'n yung sacrifice nila doon, namatay sila dahil doon. Okay? So yun yung palang pag-aalala natin sa kanila pag-honor, tama yung bininggat mo nga, Jersey, honor. Okay? So maliban dyan, tinawag din itong Holy Day of Obligation. So kapag Yes. Holy Day of Obligation daw, nag-a-attend tayo ng mass at of course walang work nito, 'di ba? Kasi kaya nagiging holiday siya kasi dahil nga dito sa Holy Day of Obligation. So talagang tama 'yun, talagang nagmamas talaga tayo, no? Tayo mga Pilipino tuwing All Saints Yes Day. po. And then pag All Souls Day, pumunta tayo sa sementeryo, 'di ba? Opo. So, ba, Jersey, may sa ibang bansa, gaya ng Mexico, iba yung nila, celebration opo, nila. Sa itong, ang tawag nito? All Souls Undas. Day. Oo, Opo. ng Undas. Ang Ano ba tawag- yung mo, nalaman mo? Ang tawag po ata sa kanila is the Day of the Dead po ata. Parang ganun po. Okay. Ano ba yun? Parang Day of the parasang din po siya sa All Souls Day, wherein in honor po nila yung mga saints po yung mga kaluluwa rin po, mga souls din po, and parang time din po to remember and para maalala po sila. Sa atin kasi, solemn Opo. yung pag-celebrate natin ng Undas. Okay? Sa Mexico, ito yung sa Mexico, iba sa Mexico. Opo. Oo, talagang nag-iingay. It's a festival for them. Nag-iingay sila. Okay, may dancing, may dancing sa stage pa Opo, nga yun eh. Tapos may mga, basta parang festival, di ba? Pag festival, makukulay yung mga damit, tapos may mga pa tayo sa mukha, nakalagay sa mukha, mga mask. So, ganun yung celebration sa Mexico. Yung parang po sa movie, yung Coco po. Oo, yung Coco, Opo. 'di ba? Nag-iingay sila doon. So, parehas pa din naman eh. Still nire-remember sila. Pero in a way, yung celebration nila is more on Cheerful po. Cheerful as compared sa atin na solemn. Sa Peru din is solemn din siya, 'di ba? Yung Peru parehas din sa Pilipinas na colonize ng Spanish ng po. Spanish. Yung sa Peru, solemn din sa kanila. Pero kumakain sila ng na lechon. Di ba sarap? May lechon sila. Tapos, yun nga, ganun din sa Haiti na ang tawag niyan, solemn, may dancing din pala sa kanila, ritual. Katulad din pala ng Mexico. Opo. So, sa kanila, ang tawag nun? The Day of the Dead po ata. Parang Okay. ganun po. So, maliban naman dito sa Day of the Dead, meron din namang Halloween. Opo, yun po. Kasi Very familiar po na. Oo, di ba? So, very, na sa atin, no, yung Halloween. So, ito naman ay during October 31. At Yes po. according to my research, nag-originate siya sa
Ireland. Okay, sa Ireland pala to galing. Okay? Ang ano nito, purpose niya is to appreciate afterlife and survival after death. Okay? So, hindi natin alam kasi kung ano ba mangyayari sa atin After death po. after death, no? Kung may totoo bang may afterlife or totoo ba talagang doon ka talaga, afterlife, yung lalagay ka sa purgatorio. Diba? Hindi natin alam. Oo. Pero you see, sinaselebrate pa rin nila, pinipray pa rin nila, yung binanggit mo kanina, Jersey, na pinipray nila para mapunta sila sa heaven. Opo, yun po. Diba? Yun, no? Oo. Yun naman yung purpose din natin sa atin mga Catholics, yung parang pinipray natin yung mga mahal natin sa buhay para mapunta sila sa langit. Yes po. Ganun din. So back to Halloween, ang meaning daw dito ay All Hallows Day. Ito yung other term ng All Saints Day, All Hallows Day. That's Yes why po. tinatawag siyang Halloween. Okay, 'di ba? So yung Halloween kasi napapansin ko yung mga nakakatakot na mukha Opo, yung mga sinusuot. nakakatakot, Diba? pa-horror. Horror daw, Yes pa-horror po. talaga. Oo, pero actually ang totoong meaning talaga niyan is to honor and to appreciate doon yung mga mahal natin sa buhay. 'Di ba yung survival nila after death at yung di porket patay na sila ay hanggang doon na. Dapat tayong nasa buhay pa, tayong Pinagdadasal natitira, pa natin. pinagdadasal pa rin natin sila. Okay, palagi na maging masaya sila sa afterlife. Yes po. Ganon. Okay, so I think that's all of our discussion for today. Thank you so much, Jersey. Thank you po. So next time ulit, break muna tayo. Okay, bye-bye. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating usapang pagpapahalaga. Ngayon ay November 1 at siyempre, ang sunod na November 2. So mahalagang bagay na malaman po natin, Bernadette and Ryan. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Pahalagahan natin. Ano ba ang kahalagahan ng pagdiriwang ng November 1? Ano pong meron sa November 1, Ryan? November 1 po ay ang All Saints Day, no? Kung saan yun yung araw na kung saan pinapahalagaan ang kapistahan ng bawat mga santo, no, na inalay ang kanilang buhay para sa simbahan at para sa Diyos, no, lalo na yung mga martir, no, ang mga apostol at iba bang mga santo, no, na namatay dahil sa pagpapakalat, no, ng salita ng Diyos at
paglalagay ng maraming contribution sa ating Okay, in short, sinasabi ni Ryan, tama po yun. Sasabi niya, ang November 1 ay para doon sa ating modelo ng mga santo, no? So, pinapahalaga natin yung All Saints Day. Yan, tandaan niyo po yun ha, November 1. Ano naman po yung November 2? Sige nga, Sir Nadet. So, pagtapos naman po ng November 1, which is All Saints Day, ang susunod naman po nun is All Souls Day. Kung saan pinapahalagan po natin yung mga buhay ng mga yumaong na mahal na tao natin sa buhay po natin. Pinapahalagan at inaalala po natin sila at binibigyan ng celebration sa mga moments natin, mga memories natin habang sila ay buhay pa kasama natin. Ang ganda ng ano mo, yung mga pinapalagahan natin, no? Yung mga namayapan na nating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, yung mga kaibigan, mga kakilala. Okay, so pinagdiriwang natin in short yung kanilang mga kaluluwa na nasa purgatory. Kaya nga papasok doon, Sir Nadet and Ryan, papasok doon na huwag nating kakalimutan na mayroon tayong 3 simbahan dito sa mundo, no? Ang tinatawag na Militant Church or Pilgrim Church, pangalawa yung Suffering Church, and then yung pangatlo yung Triumphant Church. Yon. Ano naman po ang sinasabi nating Militant Church? Sige. Ano po yung Militant or Pilgrim Church, Ryan? Sino pong tinutukoy natin dyan? Ang Church Militant or ang Pilgrim Church, yun po mismo ang tinutukoy noon ay tayong mga tao, no, na nagsisimba at tayo ay pinagdarasal natin ang mga taong yung mga nasa purgatorio, mga wala na, yung mga Tayo, in short, tayo po yun. Pag sinabing Pilgrim or Militant Church, simbahan ng mga buhay, yon lahat, mga bininyagan, no? Tayo po bilang simbahan. O ano naman po yung Suffering Church? Ang Suffering Church naman is since tayong mga buhay ay tinatawag na Pilgrim Church, ang Suffering Church naman ay tumutukoy doon sa mga yumaong tao na nasa stuck or nananatili doon sa purgatory, kung saan sa gitna ito ng lupa, ng earth and ng heaven. Ibig sabihin doon po yung mga tao na yung mga kaluluwa ng mga tao na hindi pa nakakapasok sa heaven. Yan, kasi after natin, so naiiwan, no? Na bumabalik sa alikabok ang ating physical na katawan, naiiwan yung ating eternal soul kasi walang kamatayan ng kaluluwa. So may patutunguhan siya, doon muna siya sa purgatory, yon. So since hindi na sila natutulungan ng kanilang sarili, kaya ang kumbaga humihiling na rin sila, no? Ng kanilang para makakit sila sa Triumphant Church. So humihingi sila ng panalangin at that's the reason why we commemorate yung inaalala natin ang kanilang kapiestahan na ipagdadasal natin sila para makaakyat doon sa tinatawag nating Triumphant Church. Yan, yung Communion of Saints. Yan yung number 1, yung November 1 na All Saints Day. Pag nakaakyat na sila, lahat ay yun na po. Sila naman ang tutulong sa atin, no? Oh, yun, yung pangatlo. Bumabalik yung mga blessings. So, ganun pa naman, mayroon ba tayong mga basis nito kung kailan natin sinimulan? Or kailan itong tradition na ito, kailan natin, sinong nag-promote, at until now, buhay pa rin ang ating mga tradisyon na kailangan, pagdating ng November 1 at November 2, kailangan natin ipagdiwang o alalahanin. Una, mga santo sa langit, kaya nga All Saints Day. Tapos November 2, All Souls Day. Sige nga, mayroon ba tayong historical background na tinatawag? Okay, ano po yung sabi? Kasan mo? So, Ryan. itong All Saints Day na ito, no, ang historical basis na ito, simula nung pamumuno ni Pope Gregory III, noong 731 hanggang 741 AD, no, doon nagsimula ang All Saints Day. Dahil during that time, no, nagdedicate siya na isang chapel sa St. Peter sa Rome, Italy, para pangaralan ang mga santo at ang mga martir, no, na nag-ari ng kanilang buhay para sa simbahan. Pero, noong 837 AD, noong umupo na si Pope Gregory IV sa Roma, ay inutusan niya ang simbahan na magkaroon ng general observance. Sa madaling salita, gawin niya ng
holiday ang November 1 sa lahat ng Catholic calendar para sa pagpaparangal at pag-aalaala natin dito sa mga banal na ito. Ayun, tumpak na tumpak yan, Ryan. 2 pope pala ito na nag-declare, no? Na bigyan ng pagpapahalaga itong November 1 and November 2. Kaya until now, ganun pa ron, naging tradition na po natin na alalahanin una November 1 ang mga santo. Modelo po natin yan para makaakyat tayo sa pangatlong simbahan, which is the Triumphant Church. Kaya yon, at sa November 2 naman, ito po yung Suffering Church, yung mga namayapan na nasa purgatory, nag-aantay ng ating panalangin. Kaya maganda po na ngayon tayo, nasa kung saan mo po tayo ngayon, ang iba, karamihan sa atin, ay nasa sementeryo. So that's the time, it is the time now to pray for the souls in purgatory. Yon, ha? Kasi may indulhensya yon. Alam niyo po ba yon? May indulhensya yon. Anong naman ang ibig sabihin pag sinasabi nating indulgence or indulhensya? Kasi yan po, ang simbahan nag-declare yan kasi 2 pope nga yung nag-promote nito na talagang ilagay natin, alalahanin natin yung sa araw na ito, November 1, November 2, alalahanin po natin. Kaya may tinatawag itong indulhensya pag nagagawa po natin na bumisita sa ating namayapang mga mahal sa buhay, kakilala, at ipagdasal ang kanilang mga kaluluwa. At maghingi tayo ng intercession, no, sa mga santo, no? Kaya model po natin yan kung gusto natin makapunta doon sa eternal life sa langit. Yon po, yon. So, ano pong ibig sabihin ng indulgence? Kasi baka magtanong ang ating mga manunood ngayon, yung indulhensya, kahalagahan. Sige nga, ano yung tinatawag na indulhensya? So, para po dun sa mga hindi pa nakakaalam kung ano po yung indulhensya, ito po yung pag-uugnay sa pamamagitan ng pagdarasal natin o pananampalataya natin para sa mga yumaon na tao, ay ang sarili nating mga kasalanan sa buhay ay nababawasan din sa purgatorio. Kunyari, kapag tayo ay nag-confess naman at nag-repent sa mga kasalanan natin, syempre sasabi po natin yun na nawawala o nababawasan yung mga kasalanan natin. Ngunit may natitira pa rin pong mancha sa loob natin. Kaya itong indulhensya na ginagawa po natin, no, Sir Terry, is para po mabawasan yung mancha na yun or matanggal yung mancha na yun. Habang tayo ay nagpipray para sa ating mga mahal na buhay o para sa mga santo at martyr sa panahon ng All Saints Day at All Souls Day. Yun. So, ito po yung binibigay ng kumbaga, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan pag yung indulhensya galing po sa simbahan. Okay? So, yan po sigurong alahanin natin yung pagdadalaw natin doon sa sementeryo, hindi po lang basta dalaw po para magkaroon tayo ng indulhensya, magdasal tayo. Kaya nga po, dapat, paulanan natin sila, no? Paulanan natin sila ng mga dasal po natin. Kasi importante po, this time, no, na nandun po tayo sa November, nandun tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa sementeryo, is the time to pray for them. Hindi lang po dapat yung ating mga mahal sa buhay, ang lahat ng inilibing doon. Kasi they are souls. Pagkakakonect po tayo, yung mga souls po natin. That's why prayer is very important. Kaya nga po, alam niyo po ba yun, Ryan and Sir Nadet, nung itinuro po yan nung magpakita ang mahal na Birhen doon sa Fatima, no? At yun po yung dinadasal nga natin, yung tinatawag nating Fatima prayer, ba? Na, di ba, "Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who need of your most divine mercy." Kaya nga po, importante po yan na talagang ipagdasal po natin yung ating mga naimayapang, mga kakilala, kamag-anak, yung mga relatives and friends, at mga intercession, ibig pong sabihin sa lahat po ng mga, lalo na yung mga nakakalimutan na, mga patay na yung kamag-anak nila dito sa mundo, kailangan natin ipagdasal din sa kanila.
That's why, pag bibisita kayo sa sementeryo, dapat pagkapasok nyo, nasa mindset nyo na you are entering doon sa tinatawag natin na mga souls, na suffering church. So, they need prayers po. Okay? So, ano Ryan ang may sasabi mo pa doon sa ating topic ngayon? Ikaw po ba ay bumibisita doon sa sementeryo? Pumupunta po ba kayo? Actually, yes po, no? Pumupunta rin din po ako sa cemetery, no? Minsan, pag nagsusod din po ako sa simbahan, no? Pinagdarasal po rin din po ang ilang mga kaluluwa, no? Na nakading pinagdarasal, na nakalimutan na, no? Para kahit paano, may maitulang man ako sa mga tao na sa purgatorio na iakit sila sa langit. At ang mga biyaya natin na biyaya galing sa langit, no? Ay matatanggap natin sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Okay, very good, Ryan. No? Ikaw naman, Sir Nadet? So, since napag-usapan na nga po natin yung All Saints Day, bigyan po natin ng depth o kalaliman yung All Souls Day. Yeah. Kung saan nga po talaga, or sino nagsimula po nito. Kasi po kung sabi naman po ni Ryan is nagsimula yung All Saints Day dahil po kay Pope Gregory III and the Fourth. Ito naman po, All Souls Day ay nagsimula ma-celebrate dahil kay Saint Odilo Fleury, which is yung Benedictine Abbot. Tama po ba? Ryan? Benedictine Tama. Abbot. Yun, Yes. sige. Anong roon? Nagsimula po siya mga taon 998 hanggang sa taong 1030. At simula doon ay naging general observance or naging tradition na po talaga yung All Souls Day na ginagawa nila. Pinagdadasal po nila mga mahal nila sa buhay na yumaon na. Kasi ang paniniwala po doon is yung mga taong pinagdadasal po natin, nakakatulong po yung mga prayers natin tulad po ng mga sinabi ni Sir Perry na importante po yung prayers natin para po ang suffering church ay maging triumphant church po. No? Yun. Very important po yan, Bernadette, na dapat matuto po tayo sa mga nakikinig po ngayon na ang pagsiselebrate natin ng pagdadalo sa sementeryo, pag-celebrate ng All Saints Day at All Souls Day ay para po sa mga kaluluwa. Yung All Saints para sa ating intercession ng ating mga modelo, no? Mga model saints, yung mga kaaya-ayang ganda ng buhay nila pinakita rito sa kanilang magandang ginawa. Halimbawa po natin yan para makaakyat po tayo doon sa triumphant church. And then ito naman pong mga sa suffering church, yan, November 2, yun, that's the time na kailangan natin magpamisa tayo kasi the highest form of prayer is the Holy Mass. Kaya nga, Mass intentions is very important po. Kaya nga may mga bawat parish ngayon, mayroon pong mga ilalagay nyo lang yung mga tumba-tumbang tawag, di ba? Ilalagay sa sobre lahat ng mga souls ng ating kamag-anak na dapat nating ipagdasal. Kasi binabasa at pinagdarasal po yan. Importante po yun. Sa misa po yun, ha? So, yun po ang ating... Tapos, yung dapat nating gawin. Tapos, syempre, tayo rin dapat physically, dapat pumupunta tayo at nagdadasal po tayo doon sa kamag-anak. Hindi tayo nagpapadala lang ng prayers. Dapat tayo mismo mag-find time to visit our doon sa mismo, yun, loved ones. Tsaka and hindi lang pray. isang paraan yung pwede natin gawin para ma-celebrate po yung araw na yun. Hindi po natin Yun. kailangan iyakan lang. Kasi meron po mga iba't ibang tradisyon sa iba't ibang lugar tulad ng Dia de los Muertos sa Mexico kung saan iisip nila na hindi dapat malungkot ang pagse-celebrate ng All Souls Day. Kaya Yun. ginagawa po nila is mga festivities and iba't ibang paraan. Kaya kapag iniisip niyo po na isang paraan lang po yung meron ay hindi po totoo yun. No? Okay, galing. So, siyempre, no? Sige. Dahil ang kamatayan, no? Dahil hindi dapat tayo maging malungkot pag may namatay sa isa sa mga mahal sa buhay natin, no? Dahil ang kamatayan ay is the only way, no? To go, no? To go with God. Makapasok tayo sa buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa atin dito sa lupa, no? Ngayon. So, ngayon, this is the time now na let's pause for a while kung may mga comments kayo, kung mga para alalahanin natin ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na mayabang. So, yan, i-end po natin ito ng
May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Okay, thank you po, at pagpalain tayo ng Panginoon. Thank you. Thank you. Bakit po? Grace and peace of Christ Jesus our Lord be with you and to all your loved ones too. So we are going to talk today about another scripture passage for the program Let God's Word Guide Us. So today I have chosen this one verse only from the Gospel of Matthew, chapter 23, verse 12. And I'm reading the Revised New American Bible translation. So, according to Matthew chapter 23, verse 12, whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted. So that is a very beautiful teaching from our Lord and Master, the greatest teacher of all time. And He is teaching us precisely about humility. The invitation to humble ourselves, no? And what is beautiful here is that if we look into the English word humility and look into the etymology, when we say etymology, it is the root or the origin of that word. It comes from the Latin two words actually. One is humilis and the other Latin word is humilitas. So the English word humility comes from the Latin word either humilis or humilitas. And both Latin words refer to humilis or humilitas as something that means grounded or from the earth. The earth as humus, no? So napakaganda, no? It gives us a clearer appreciation of the word, yung humility na yun.
He tells us about who we really are as human beings, no? What are we made of and where did we come from? So, who we really are just creatures of God. We are just creatures of a loving Creator. And where have we come from? Of course, from God, from our Creator. We owe everything to Him. And what are we made of? Ito yung medyo mas maganda. We will find another scripture passage from the book of Genesis, chapter 2, verse 7. What are we made of? According to Genesis chapter 2, verse 7, we are formed by God out of the dust of the ground. So, alikabok. May kanta nga dati ang Asin, no? Asin is a band, Filipino band, tuldok. Or as meron pang isa na tayo'y mga dahon lamang. So, here today, gone tomorrow. So, Jesus is teaching us to really be grounded, no? Kasi ang tendency natin, we human beings, is our main tendency is to become self-centered versus the invitation to be God-centered. And what's the problem pag we are self-centered? Well, pag self-centered tayo, if we gain a few possession, and then we become a little bit famous, may mga positions na tayo, nagkakaroon tayo ng spirit or the tendency to feel superior than others, no? Medyo lumalaki yung ulo, yung ating pride, yung ating ego na i-inflate, tapos nako-conscious tayo sa ating title, sa position, sa ating mga kayamanan, na nagiging masyado tayong focus sa ating mga power, and feeling natin sikat na sikat. Yan yung human tendency, no? To be self-centered, to feel na we are so special. And if we are so special, we are better than others. Well, Jesus is teaching us, humble down. Wala naman tayong pwedeng i-claim na atin, everything comes from God. Everything is a grace and a blessing from God. Isa lang naman yung tanging atin, bukod tanging atin. At yan yung kasalanan. The sin is something that is ours. So the rest are really blessings. So I think the gospel passage, Matthew 23, verse 12, is simply reminding us as what Clive Staple Lewis, or better known as C.S. Lewis, a British writer in the 19th century, sabi niya, humility is not thinking less of ourselves, but thinking of ourselves less. Not thinking less of ourselves kasi we have the dignity, anak tayo ng Diyos, no? Pero thinking about ourselves less. Medyo bawas-bawasan naman natin yung pag-iisip na para tayo lang ang pinakasentro ng mundo, oras lang natin ang importante, opinion lang natin ang importante, para bagang obligado ibang tao na kilalanin tayo. No. Sabi nga ng song, tayo yung mga dahon lamang. Ngayon ay nandito, bukas wala na. Here today, gone tomorrow. So let's be humble so that God will elevate us. Whatever it is that we achieve, our successes and achievements, be humble. So do not let our achievement and success get into our head. So the invitation of Jesus, our teacher, is be grounded. Always be grounded, be grateful, and be humble. So that's it. I hope you have learned something. Please do not hesitate to share this or to support this kind of program so that we can continue to produce materials that may be of benefit for you or for others. So God bless us all, and let God's word guide us.
This episode of the CSBN portal, as a Catholic basic educational institution, we offer to you our humble and sincerest effort in running or asking the intercession of our Blessed Virgin Mary, Our Lady of the Holy Rosary, as we pray and offer to you a song for peace. As a school community, we can do not much, but we offer our effort to join in the many millions of people who are sincerely praying and longing for peace in the different parts of the world, especially in Russia and Ukraine, and in Israel and Gaza and Palestine. So we pray and we grant to our Blessed Mother 1,000,000 roses for Mary, 1,000,000 roses for peace. So we offer to you our students, Nathanael 3.0, with the song written by Archbishop Socrates Villegas and musically arranged by Ryan Elvia. Thank you, and we continue to pray for peace for the whole world. Dream of the world that is. Dream of the world of love. Dream of the world that prays. World that is in love with God.
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gracious Father, we thank you for making this episode of the CSBN Portal successful. We also thank you for your presence with us today and for all the laughter and wonderful time that we've shared. May all the honor and glory came back to you in everything that we do. May you always guide us and bless us. This we ask through Jesus Christ our Lord, through the intercession of Our Lady of Candles and Saint Bartholomew. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.